Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kanina, tuloy-tuloy lang po ang usapang eleksyon. Ngayon po, alam po ba ninyo na hindi po ito ang first time na maganap ang dalawang eleksyon sa isang taon? Ang midterm and barangay elections po next year sa 2025 ay naganap na po noong 2010. Tama po, nangyari na po ito at marami po tayong natutunan at napag-aralan sa pagkakasabay nga ng eleksyon po na iyon. Isa na po dyan ay walang humpay na politika for the next 2 years. Isipin po ninyo, katatapos lang ng BSKE last year. Kailangan maghanda na muli para sa 2025. Bali 2 taon na lamang po ang mga incumbents na uupo. Kung last term ka pa ay napabilis na maaga ang iyong pagtapos sa politika. Ayun. Offshoot yan, SK, ng mga nagtatanong na bakit 2 taon lang kami uupo at election sa 2020. Napag-usapan na po natin yan. Pwede nyo hong balikan. Pero sasabihin ko po sa inyo, mabilis na explanation lang. Kasi kinancel o pinospone ng Kongreso noon yung eleksyon, mapopospone. Sinabi ngayon ng Supreme Court na unconstitutional ang pagpospone. Ituloy nyo na. So tinuloy nga, yun nga lang, inabot na tayo ng eleksyon ulit sa 2025. Kumbaga bumalik lang po tayo sa tamang timeline. Yes. Opo. Kaya umiksi ang inyong termino. Yan yon. Ngayon, ang issue dito ngayon, nangyari na ba ito? Yes, noong 2010. Nangyari na nagkaroon ng midterms at saka BSKE. Ang bilis ng panahon ng taon na yun kasi lahat tumatakbo. Huwag niyong sabihin na pagpasok natin ng 2025, yung mga kagawad at kapitan tsaka palang mga kampanya. Hindi umiikot na yan. Lalo na yung mga hindi nakaupo. At yun din sinasabi ko sa inyo palagi, kayo lang po mga politiko kausap po, hindi ko kinakausap yung mga botante ha. Huwag ho kayong magagalit sa akin. Ibang usapan to, politika lang. Kumilos na kayo ngayon. Sumama na kayo sa mga kandidato, o di kaya sumuporta kayo. Pero kung ako sa inyo, huwag kayong susuporta. Pag-uusapan natin mamaya yun ha. Ngayon, pagdating naman ng midterm elections, katatapos lamang, paano na ngayon yung mga kagawad at saka mga kapitan? Tutulungan pa rin yan ng mga national and local candidates na mga nanalo. Even yung mga natalo, tutulungan pa rin kayo kasi ang politika sa Pilipinas ay manok-manok system. So, dapat naka-align lahat yan. Dahil, sinabi nga nung, hindi ko sabihin kung sino, no? Pero sinabi nga na yung 2025 election saka BSKE, naka-align yan sa presidential election sa 2028. Lahat yan magkakadugtong. Lahat ng kilos. Kung sinong uupo, lamang na. Kung ang partido nakaupo, halimbawa lahat partido ng isang grupo, lamang na. Kung sa buong bansa, nailagay na nila yung mga dapat nilang ilagay. Parang pulok-pulok leader lang yan, nilalagay nila. Para pagtakbo nila, nakaset na sila. Kaya, magiging busy po tayo ngayong taong pati COMELEC at pati na rin yung mga kandidato and prospective, yung mga aspirants, magiging busy po sila. Maraming salamat, Kags Butch. Balikan lang po natin yung pagkakasunod-sunod po. Katatapos lamang po ng BSKE noon pong December last year, 2023. At syempre ngayong taon po, magsisimula na pong mag-prepare o maghanda mga nais pong kumandidato para sa next year na midterm elections. At syempre, kagaya nga po ng babanggitin po mamaya ni Kags Butch, ang mga barangay officials po natin, lalo na ang mga punong barangay at maging ang mga kagawad po, ay tutulong din po para sa preparation na yan. And then, election na po ng midterm sa May at after a few months, yun na po yung sa December, yun po ang election po ng ating BSKE. Sa tingin po ninyo, Kags Butch, ano po ang magiging epekto po nito o meron po ba itong magiging epekto sa pagbibigay po ng serbisyo ng ating mga officials? Well, 2 punto, no? Malaki talaga ang magiging epekto nito kasi pag-file na ng COC itong October ng national at local candidates, hindi na sila pwede maglabas ng pera. Pero ang kagandahan nito,
kung ikaw barangay official, tsaka kapitan ka, at tsaka ikaw ay simpleng mamamayan lang, ngayon ka na humingi ng project. Bago mag-October. Kasi pagbibigyan ka na ng pagbibigyan ng mga nakaupo. Yan ang epekto niyan. Bababait na lahat. Welcome na kayo sa opisina nila. Kaya ngayon nyo na hindi ka pala ng mukha to, ha? Para ho sa inyo to. Ngayon, pagka naman nakapag-file ng COC, malaki pa rin. Hindi naman titigil yan kasi nangangampanya nga sila. Habang nangangampanya yung kampanya nila, serbisyo. So, lagi mo na sila makikita sa munisipyo. Lagi nyo silang masipag silang umattend ng mga birthday nyo. Lalong-lalo na ngayong Pasko. At magkakaroon na kayo ng mga, lagi naman, grocery package, mga kung ano ng mga package, yung mga IDs nyo, pinadadala na sa bahay ninyo, nag-iikot na yung mga konsihala, kamayan. Lahat ng klaseng gimmick sa politika, mararamdaman nyo, pararamdam sa inyo na sila ay nagsisilbi. Kaya, kung sasabihin, hindi makakapagtrabaho. Mas lalo kayong mag-expect ng maganda. At kahit na birthday nyo at hindi nyo birthday, mapapa-happy birthday kaming mga kandidato sa inyo sa takot lang namin na makakalimutan nyo kami. Kaya malaki ang epekto sa barangay. Sana kunin natin yung advantage na yung kayong mga SK at kayong mga hagawa. Humingi, pati kapitan, humingi kayo ng proyekto. Bago pa mag-file ng COC, malaking project, humingi na kayo para bago pa mag-file, hindi na magkalimutan pag nanalo na sila. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. Kags, kanina nabanggit ko po na pagdating po sa preparasyon po ngayong taon para sa mga magiging eleksyon next year, ay para po sa mga tatakbo, lalo na po sa local, mga mayor at konsehal, sila po ay madalas humihingi din po ng tulong po sa ating mga barangay officials. Ano po ba ang masasabi po ninyo dito at anong klaseng tulong po ba ang hinihingi po ng ating mga local na candidates? Number one, tulong political. Kasi tumatakbo nga sila, lalapit lahat. Kaya nga, noong BSKE last year, nakialam ang mga mayor at gobernador. Talagang pinondohan nila yung mga kandidato nila para kung hawak ng kapitan yon, yung halimbawa isang poblasyon 1, sigurado ako kung mayor, kung tao ko yung kapitan na yun, malakas na ako doon. So, syempre, ito, eleksyon ko na, lalapit din naman ako, patatawag ko or magmi-meeting kami sa bahay nila para humingi ng tulong at magkatulungan. Normal naman yun. Wala namang problema. Pati naman sa kagawad, ganun din dahil may mga kagawad na malalakas at may mga tao. Ang tanong, eto ngayon, paano mo malalaman kung makakatulong talaga sa'yo ang isang kapitan o ang isang kagawad? Kasi dalawang type ng kagawad o kapitan ang mga nakaupo. Okay? Ito, kwentong politika muna ha, bago natin sagutin yan. At ito involving ako. At kahit nakakahiya yung kwento ko, aaminin ko sa inyo para yung mga lessons learned ba. May matututunan naman. May matututunan kayong kalokohan. Hindi, ito katotohanan to. Meron, pagka-eleksyon nawawala ako kasi ayoko talagang pupuntahan ako ng mga politiko dahil sa totoo lang, wala naman akong mabibigay na tulong. Bakit ko sinabi yun? Kasi meron lumapit sa akin, sabihin na natin, tumatakpong, hindi ko na nga sabihin yung posisyon. Nahihiya naman ako para sa kanya. Pero mataas na posisyon ang tinatakbo niya sa aming bayan. So sabi ko, ako, sir, wala naman akong boto sapagkat hindi ako namimili ng boto. So wala akong hawak na leader, wala akong hawak na tao. Pero binoboto ako ng mga tao. Siguro hanga sa akin, siguro may mga konti tayong fans. Siguro meron tayong konting mga talagang believe sa atin. Hindi naman ako panghuli tuwing election, lagi ako number 4. So, nilapitan ako para doon. Sabi ko, hindi ko alam kung makakatulong ako. Pero dahil nga meron akong utang na loob sa kanyang tatay, yung anak na lumapit sa akin, tumatakbo nga na napakataas sa posisyon, tinulungan ko dahil sa utang na loob. Which is, number 1, mali sa politika yan. Pero ito, dahil sabi ko sa inyo ha. Ngayon, ang tingin ko dyan, pag ikaw hihingi ng tulong, doon ka humingi ng tulong sa namimili. At doon ka humingi ng tulong sa kapitan na namimili, doon ka humingi ng tulong
sa kagawad na mayroong mga tao. Ibig sabihin, meron silang mga leaders. Kasi si Butch Serrano, puro fans lang yan, puro tagahanga lang yan. Pero when push comes to shove, hindi kami mapipilit niyan. Kasi wala namang inaabot yung Butch Serrano na yan. So, doon tayo sa talagang umahawak ng mga tao. And true enough, talagang kinampanya ko yung tao na yun. Nagkapahiya na, sige na, nandito na eh. Talagang nilaban ko yun. Pagdating ng eleksyon, tambak kami. Tambak. As in 10:1. Talagang tambak, ang layo. Yun nga yung kinikwento ko noon na nagsimula yung counting ng 5. 5:45, bumuwi na ako ng bahay. Talo na. So ano ang lesson dito? Huwag kayong humingi ng tulong sa mga sikat lang. Humingi kayo ng tulong sa talaga nakaka-handle ng tao. Yung may tao. Yun nga yung sinabi, balikan ninyo yung pinag-usapan namin noon. Sino ang may mga leaders? Sino ang may hawak? Dahil push comes to shove. Pagka nagkalabasan na ng pera, galing kay Gob, Vice, kay Mayor, at nagganyan na alam nila kung kanino ibibigay yun eh. So, 0 na. Si Butch Serrano, talo na. So, ikaw humihingi ng tulong sa wala akong ibigay sa'yo, wala naman akong binibigay sa tao eh. Pero, magandang loob lang ang pinapakita ko. So, yun ang lesson yun. 2 types ang titignan ninyo sa hihinga nyo ng tulong. Yung may tao at yung walang tao. Yun po. Kung ako sa inyo, para manalo kayo, mga konsihal, alam nyo po ito, mas magaling kayo sa akin. Yung may tao ang kailangan i-identify ninyo. Maraming salamat po, Kags Butch. At Sagwa, no? may napulot na naman po tayong strategies. Ang pangit ng politika, grabe. Pero ganyan naman po talaga. Oo. That's the reality po talaga. Ang sama ang sinabi Kags ko, Butch. no? Masama talaga yung sinabi ko. Pero yun ang reality. Yun ang reality ng politika. Magsisafe ako na sagot dito? Hindi. Kasi para saan pa yung show natin kung hindi tayo magpapaka-real talk? Ang pangit. Pero ganun talaga. Ganun talaga. At babaha ng pera pagdating ng 2025. Tandaan niyo yan. Yes. At sabay-sabay po tayo mga kabarangay na mag-aabang kung ano pa po ang mangyayari po bago po dumating ang ating po mga eleksyon sa susunod na taon. Kags, bago po tayo magtapos sa episode po natin ngayon, meron pa po ba kayong mga panghuling mensahe o paalala po para sa ating mga kabarangay? Wala na naman except of course sana kaya yung show na Ariel pinagpapatuloy natin para mabago natin ang sistema ng politika. Kaya naman tayo nagsasalita ng ganun para rin mabukas ang isip ng hindi ng mga politiko. Alam na ng politiko yung mga sinasabi ko eh. Nagbumura na ako ng mga yan. Pero ng taong bayan, para malaman nila ano ba talaga yung inside ng politika, ano ba talaga nangyayari dyan. Nandito po tayo para isiwalat po yun. Para mabago natin at mapaganda natin ang ating bayan. Dahil lahat nag-uumpisa sa barangay. Maraming salamat po, Kags Butch. At maraming salamat po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang Tayo ang sa barangay at magdalamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay